At this point, let's see what's happening at the NLEX or the North Luzon Expressway. We have mobile journalist Arles de los Santos there. Arles, anong bagay ka ng NLEX ngayon at kamusta ang traffic jam? Ed at Pauline, nako, parang lahat nga ng mga main character nating kapatid na ang probinsya ay sa norte ay tila nakauwi na, no? Dahil mula nang dumating tayo dito mga alas 8 ng umaga kanina, tuloy-tuloy, no, naging banayad yung daloy ng trapiko dito para doon sa mga sasakyan na papasok dito sa expressway at uuwi sa mga probinsya gaya ng Zambales, Baguio at iba't iba pa, no, mga Pampanga, ganyan, La Union, no? And so far hindi naman sila nagkaroon ng any hassle, no? Siguro doon lang talaga sila natagalan, no? Meron kasing ilang mga sasakyan na hanggang sa ngayon wala pa ring auto sweep o kaya RFID, kaya kinakailangan pang magbayad ng cash ng ilan sa ating mga kapatid, kaya medyo naipon yung mga sasakyan, no? Pero yung iba na kinailangan pang mag-update ng kanilang mga RFID na-assist naman ng ating mga customer service team dito at agad-agad din naman na nakalabas, no, ng dito mismo sa area dito sa EDSA Balintawak ang ating mga kapatid na ito and nag-proceed na doon sa kanilang mga pupuntahan, no? At traffic update tayo, Ed, mula 7 p.m. no, yung Balintawak Toll Plaza, light traffic ang nararanasan. Ganun din sa Mindanao Toll Plaza, no, light traffic pa din. Sa San Fernando northbound ay light pa rin. Doon naman sa San Fernando southbound ay light pa rin yung traffic. Kaya naman mas magaan talaga yung labas-masok ng mga sasakyan dito, Ed. Kabukod pa dyan, ito kasi, no, sa holiday season na ito, Ed, ay inaasahan na 370,000 na mga sasakyan ang dadaan dito sa NLEX, no? 5% na mas mataas yan kumpara sa average daily vehicle entries. 21,000 naman doon sa NLEX Connector at 80,000 naman sa SCTEX, no? Kaya naman meron din tayong mga nakita dito, Ed, na iba't ibang mga staff, no, ng NLEX na nakahanda na umalalay sa ating mga kapatid kung magkaroon man ng mga aberya habang sila ay binabagtas itong expressway papunta nga sa mga hilagang bahaging probinsya ng ating bansa. Nakikita ko yung likod mo, maluwag siya eh. Pwede kang tumambling-tumbling sa likod mo eh. Are you, yan bang nasa likod mo, is that northbound or southbound? Actually, ito ay northbound to, no. Yung sa kabila actually kaparehas din yung sitwasyon. And ito, kung makikita ninyo, may parking lots dito sa gilid. Kanina mas mahaba, no, mas madaming mga sasakyan yung nakaredy diyan dahil dito sa bahagi na ito, no, itong may color blue, yan yung customer service dito, Ed, no, na pwedeng mag-process ng RFID or magpa-load. Diyan talaga mas madami yung mga pasahero kanina, but around 5 p.m. onwards nagsimula nang magbumaklas, no, yung mga staff dito and hindi na makakapagpa-load yung mga kapatid natin na gusto pang humabol na loadan o lamnan ang kanilang mga RFID. Though magre-resume naman daw sila bukas, but they are also expecting a lesser vehicle compared to what we have today on the previous days as well. Okay. Arles, sabi mo nga kanina ka pa nandyan, alas 8 ng umaga, meron bang mga naitalang untoward incidents? So far, Pauline, wala naman tayo naririnig pa, no, na mga untoward incident na nangyari dito. And actually, meron din paalala yung ating mga kapatid dito mula sa NLEX na siguraduhin na handa ang sarili kapag magmamaneho, huwag magpa-impluwensya ng any alcohol or any substance use nang sa gayon hindi nga raw magkaroon ng problema, no, at maging dire-diretso lang, no, maging hassle-free ang kanilang pag-uwi sa kanilang mga probinsya, lalo pa ngayon at ilang oras na lamang ay magpapasko na nga. Pauline. At Arles, syempre inaabangan ng mga motorista tuwing holiday season ay yung libreng toll. So anong oras ba yan magsisimula? Magsisimula yan, Pauline, ngayong December 24, 10 p.m. no, hanggang December 25 ng 6 a.m. Para yan sa lahat ng expressway sa ilalim ng Metro Pacific Tollways Corporation, gaya ng NLEX, yung NLEX Connector din, SCTEX, CALAX at Cavitex para sa Class 1, 2, and 3 na vehicles, no? Pero ganun din sa ating paparating na New Year, December 31, 10 p.m. hanggang January 1, 6 a.m. ay i-waive nga ang toll fees sa mga expressway na nabanggit na ito. Pauline. Okay. Maraming salamat sa iyo, mobile journalist Arles de los Santos, reporting live from NLEX Balintawak.